Tinatayang 4 na milyong katao ang nakilahok sa iba't ibang aktibidad na ginanap sa buong Cebu City para sa Sinulog 2025 kahapon araw ng Linggo, Enero 19, 2025. Ang bilang ay lumagpas sa 2.5 million o hanggang sa 3 million na katao ang nagtipon sa South Road Properties para sa Sinulog 2024. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang Deputy Director for Operations ng Cebu City Police Office, na sa kabila ng pagkakaroon ng mas maraming tao ngayong edisyon ng Sinulog ay nananatiling mapayapa at maayos ang pagdiriwang. Idinagdag nito na walang stampede tulad ng mga kumakalat online, sa halip ay may isang itong grupo ng mga kabataan lamang na gustong mag-party dahilan ng maliit na kaguluhan. Kung matatandaan, ipinahayag ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na tatanggalin na ang liquor ban na ipinataw sa Sinulog Grand Parade simula noong alas 10 ng gabi sa parehong araw ng Linggo. Kung kaya't nag-issue ang Business Permits and Licensing Office ng Cebu City Hall ng show cause order sa 8 establishmento sa General Maximum Avenue, Cebu City, matapos maaktuhang nagbibenta pa rin ng mga inuming nakakalasing sa kabila ng pagpapatupad ng liquor ban na isinagawa ng Office Inspection ng Cebu City Police. Well, if we are going to talk about peace and order situation, public safety, I think the Cebu City Police Office has fared well. But it's still too early in the day. January 19 has not yet ended. And hopefully, ganun pa rin, no? until the day ends. So we know that after the Sinulog Grand Parade, the mood of the people shifts. So, magawas na lang, mag-inom sila, mag-visit the bars, and so on. Well, ganoon naman talaga ang Sinulog. We just want to remind them na to be mindful again and as much as possible be aware, no, of their surroundings. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!